Hello! Magandang buhay po sa aking mga viewers. Atin pong mga kababayang OFW na lagi pong nanonood sa ating mga vlogs, sa mga kapwa ko negosyante in the terms of livestock buying for slaughter. Magandang buhay po sa ating lahat. Dito po ako ngayon sa Vitas Tondo, Manila. Dito po sa slaughterhouse na lagi pong nire-refer sa amin na dito kami magpakatay. Maganda bang magpakatay dito? At pasensya na po kayo mga kagandang buhay at medyo limited lang po ang pwede nating ipakita dahil po sa mga restriction dito po sa loob ng slaughter. Samahan niyo po ako mga kagandang buhay at atin pong tuklasin ang mga konti ding kaalaman na kapulutan po natin ng inspirasyon at kapulutan natin ng kunting diskarte para po sa ikakapanalo ng ating livestock for slaughter, mga kagandang buhay. Ayan, makikita nyo po dito sa likod ko, mga kagandang buhay, ang mga baka na dala din ng ating mga kapwa negosyante. At dito rin nila pinapakatay sa Vitas Slaughterhouse. So, in-explain po sa atin mga kagandang buhay na ang pinagkakatayan ngayon ng ating mga hayop ay ang old slaughterhouse. At meron po silang bongga at napakaganda pong bagong slaughterhouse na kung saan po ay mau-open na daw at magagamit sa early January 2024. So, syempre, matagal na po itong slaughterhouse. Ayan po mga kagandang buhay sa likod ko. Ayan. Yan po ang lumang slaughterhouse at napaka-bless po tayo dahil kung makikita natin, ayan meron pong condominium dito sa aking likod. Ayan. So yung area po kung saan nilalagay natin ang ating mga hayop ay ang construction site pa po na papatayuan pa nila ng building pero pansamantala po ito muna ang ginagamit ng mga biyahero. So siguro maayos din po ito kung saan ilalagay ang ating mga hayop. Pag slaughterhouse kasi meron naman mga lagayan ng mga hayop doon mismo po sa slaughterhouse before po katayin ang ating mga hayop. Kaya mas maayos po ang kalagayan ng ating mga hayop pag nag-operate na po ang bagong katayan dito po sa Vitas. But for the meantime po mga kagandang buhay, 2 buwan pa po nilang gagamitin ang kanilang old slaughterhouse. Tingnan po natin kung gaano karami ba dito ang mga hayop na dumating na kakatayin. May mga Bisaya din ba na nagpapakatay dito galing ng iba't ibang lugar, ng Negros. Ano po kami karami dito. At may nakausap nga rin po ako mga kagandang buhay na taga Mindanao. So isa po siyang foreigner pero marunong na po siyang mag-Cebuano. Dito rin po siya nagpapakatay. Ang pinakatay niya kanina is about mga 30 piraso po kaagad. Sa atin po kinatay kanina, siya 12 tapos pinahabulan ng 5. At di ko po alam kung nadagdagan pa po yun mga kagandang buhay. Baka isang katay lang po ang dinala po natin dito na 25 piraso kahapon. Ayun po ang ating truck mga kagandang buhay. Ito po ang itsura ng ating pahingahan ng mga hayop. Ang sugahan po natin dito sa Vitas. At by 2024 po, meron na po silang bagong slaughterhouse at excited po halos lahat ang mga biyahero mga kagandang buhay kasi syempre yung mga hayop ay nakalagay na doon mismo sa slaughter. Napakalinis na po at napaka-convenient at syempre proud din po ang taga Vitas na meron silang malinis at magandang facilities para po sa katay ng ating mga hayop. But for the meantime, ayan po ang ating mga hayop. Actually, yung pakain po dito, nabibili natin, 100 po yung isang bugkos, mga kagandang buhay. Medyo expensive po talaga. Ayan, dito lang po, nagpa-parking ang mga trucks. Ayan, yung truck natin, pinalinis po natin, mga kagandang buhay.
So, 2,000 pesos po yung bayad natin sa linis lang. And then, yung bago pong magiging slaughterhouse ay doon sa likod po nun. Kaya very organized na po ito by 2024. Very thankful din po tayo na alam na natin ang mga renovation nila. So, ayan po yung mga kumukuha ng karne. Ito po yung old. Ayan. So, ito. Tondo Minium. Ayan. Napakaganda po dito na. Sa lugar na ito. Marami na po talagang improvements daw. Sabi po ng aking mga nakakausap. Ang dami pong nagsasabi ng mga biyahero na napakaganda po talaga daw ng dito sa Bitas. Ng recovery ng karne. Kaya subukan po natin ngayon. Meron pong bicycle tayo nadala. So, update ko rin po sa inyo. Dahil di po tayo makalapit doon sa slaughterhouse mga kagandang buhay para po mag-video tayo. Dahil bawal po talaga. Bawal po yun mga kagandang buhay. Pag maganda na po daw ang kanilang facility para sa kanilang bagong katayan. Saka na lang natin po ipapakita. So, pagdating po ng truck natin dito, mga kagandang buhay, sobrang dumi po. Pero, kudos po sa dalawa na ito. Kaway naman kayo dyan. Ayan. Diba? Ito po yung nililinis nila talaga ng masinsina ng ating truck. Oh. Ito ba ang hanap buhay nyo? Ah? Oh, yan ang hanap buhay nila. So, lahat ng truck dito, nililinis nyo, no? O, yan. Ayan. So, 2,000 po ang bayad natin dito. Yan, kinukuskus nilang mabuti. Ayan. Talagang kuskus to the max po yan, mga kagandang buhay. Sa halaga pong 2,000, binabayad natin sa kanila. Libre na po ang tubig para po sa serbisyo nila. So, ang ating truck po ay babango, kikintab. Dahil po sa magigiting na tong tagalinis dito. Ayan. So, ayan po yung mga tumutulong rin sa atin. No? Kaway kayo, kaway! Oh, tumutulong rin ang mga bata dito, mga kagandang buhay, para magkaroon po sila ng pera. Ayan. So, ayan, pinatay na ni Danny ang ating makina. Oh. Ilang oras na kayong naglilinis ng truck ko, Dong? 4 na oras na po nililinis nila. Sobrang kintab na po, mga kagandang buhay. Silipin natin sa loob. Silipin natin. Oh. Ay, wow! Kumintab na nga. Wala nang mga tae. Wala nang tae ng kalabaw, mga kagandang buhay. Sobrang kintab. Ayan po. Kahit yung atin pong, para sa paan ng ating mga kalabaw, oh, stainless po yan. Ayan, napakalinis po, mga kagandang buhay ang ginawa nila. So, sinabon po talaga nila. Ayan. So, binibigyan din po natin ng hanap buhay ang atin pong mga kabaro dito, oh. Ayan. Oo. May dumating pa na truck? Ay, ako! May dumating pa na truck na dadagdagan ng hanap buhay nilang dalawa. Yay! Another 2,000. Yan po. Oh. Oh. Yan po, may dumating pa, oh. Isang truck pa ulit na mga kalabaw. Ayan. Galing naman kaya saan to? Medyo may kalumaan na. Palawan! Sus, galing pa pala. Abot pang Palawan dito nagpapakatay sa Bitas, mga kagandang buhay. O, mga ilan kaya ang karga nila? Parang ang laki ng truck. Container rin. Container van, no? Pero walang laman sa taas. Oh. Ayan. So, nililinis nyo rin ba yan? Ay, hindi. Sila na lang naglilinis. O, kadadating ng truck ko dito, linisin nyo, ha? Oh. Padadalan ko na kagad ng 2,000. O, nilalagyan pa ng joy, mga kagandang buhay, oh. Oh, kanina walang joy, ah. Huh? Ngayon may joy na para kumintab. Nako. Oh, ayusin mo daw para kadadating dito ng truck ko. Kontrata na ninyo, ha? Oh, basta dumating ang truck ko. Kailangan linisan nyo na. Okay? Yan. Ang ganda, mga kagandang buhay. Oh, ayun, ayun. Oh. Oo. Ngayon, nililinis niya yung windbreaker, no? Dahil ba sa video lang, naku ha? Gawin mo yan kahit wala ako dito. Ha? O, pari-parehas naman daw. Kayo talaga, oh. Kayo talaga. Binubuking nyo yung hanap buhay ni ano.
Pagdating ng truck ko, tulong kayo ha. Oh, ma'am. Oh, ayan. Para may pambaon kayo sa school. Oh. Diba? Ito po yung mga pinagkikitaan ng mga kabataan din dito. Ayan. Ito po yung truck natin. Darating from Palawan pa pala to mga kagandang buhay. Abot pa dito sa Vitas. Container ba na ito na lumang-luma? Lumang-luma na no, Dan? Ilan sa palagay mong laman yan, Dan? So 28 yan, Dan? O yan, 28 ang karga, lumang-luma na yung container van na to. Pero bago pa yung ano niya, yung truck. Yung container van lang yung luma. Yan, so Palawan, mga kagandang buhay, dito pa nagpapakatay sa Vitas ha. Tapos may nakausap ako kaninang pariner, galing din po yun ng Mindanao. Yan. So dito po muna, kaya kami, maghanap kami ng sugahan namin doon sa Batangas. Kasi pagka natapos na po kasi ang slaughterhouse na bago, mga kagandang buhay, ang dadalhin na po dito, yung kakatayin po sa araw na to mismo. Hindi na po pwedeng maglagay po dito ng hayop na dito po ilalagay para pakainin. Hindi po. Yung dadali na lang sa slaughter, yung talagang kakatayin this day. Hindi na po dito ilalagay. Ayan, yan po yung magiging sitwasyon po ng bagong katayan. So, okay po yun para smooth po ang biyahe. Meron po tayong sugahan. Doon po mismo sa Batangas para makapagpahinga pa. Marelax pa yung mga hayop natin doon. Dahil malamig kasi sa Batangas, mga kagandang buhay So ito ng mga bata, sila po yung mga naglagay ng pintura. Pagka sila din ang nagbababa ng mga kakalabaw, para po mabigyan din po sila ng pambaon nila sa school. Yan po yun, mga kagandang buhay dito, ang mga kaganapan sa Vitas Tondo Slaughterhouse. So excited na po akong matapos yung yung bago nilang slaughterhouse. Kasi napakaganda daw po yun, mga kagandang buhay. Super ganda po ang facility na yun na bago. So, ito pong way, mga kagandang buhay, para po sa old slaughterhouse ng Vitas. At gusto ko pong ipakita yung bago nilang slaughterhouse. Ayan po, mga kagandang buhay. The new Vitas Slaughterhouse. At medyo malaki po ito sa loob, mga kagandang buhay. Pakaganda po at meron din po silang kulungan doon ng mga hayop, kaya napakalinis po ang ating bagong slaughterhouse. Hindi po mahirapan ang mga biyahero. So, 2024 po ng January daw ito mag-o-open. Hopefully po may ipakita natin ang loob by that time, mga kagandang buhay. Ito po ang entrance ng slaughterhouse, mga kagandang buhay, at ang katay po nila dito ay nag-uumpisa ng 2:00 ng hapon. Ayan. So, mas pabor po sa ating mga cowboys dahil sa iba kasing katayan, gabi talaga kinakatay. Tapos kinikilo gabi rin hanggang madaling araw. Pero mas maganda po dito sa Vitas dahil 2:00 ng hapon ang katay dito. So, paggabi pa lang, tapos na po ang katay. So, yung mga natin, yung mga cowboys natin, yung driver natin, makapahinga talaga. So, makakatulog talaga sila na magdamag. Kinabukasan po ulit, ayun, ipiprepare rin po nila yung mga hayop. And then, 2:00 po ulit ng hapon ang katay. So, ayan po, mga kagandang buhay. Ang kaganapan dito sa aking biyahe sa Vitas Slaughterhouse, Tondo. So ayan, paggabi na po, mga kagandang buhay, almost patapos na po ang katay. Dahil pinaprocess na lang po, kinukunan ng mga balahibo yung mga paa, mga balat. So ito, Benedict's, chicharon, and balot. So ito po, mga kagandang buhay, ang binibili po nila dito ay mga balat. Balat po ng kalabaw, balat ng baka, para ginagawa po nilang chicharon. So sila po halos ang pumapakyaw ng mga balat dito. Yan. O ayan na, yung dumating kanina na isang truck na yon. Ayun na lahat. Nakaparada na dyan. So bukas po mauubos ng katay ang ating mga hayop. Ayan sila.
So ito container na yung karga nito for backloading nila. So meron tayong nakausap kanina. Siya daw ang papakyaw sa ating mga karni lahat. Mga balat, siya din ang papakyaw. So, diskarte-diskarte po talaga para dito, mga OFW dyan, mga gusto magnegosyo. Iba't iba po ang mukha ng negosyo. Kami po ang negosyo namin, kami po yung bumibili, at kami po yung nagpapakatay. Sa process meat naman po mga kagandang buhay, kagaya po nitong Benedict Special Chicharon at Balot. Sila naman po ang bumibili ng mga balat. Ayan. Mga karni po, ang dami pong nagpipick up dito. So, sa araw-araw po na buhay dito po sa slaughterhouse, marami ka pong makakausap ng mga negosyante, marami pong mga ideas sa negosyo ang iyong matutunan. Magkaka-idea ka po, depende po sa iyo ding talent, mga kagandang buhay. Kasi kung wala kang hilig talaga sa negosyo, ay hindi magsisink in po sa sa isip mo yung mga ideas na natutunan mo. Kaya buhay negosyante, talagang masaya pero mapagod. So may mga meat processing din po ditong kumukuha. Po yung mga baka natin. So actually daw yan, yung nakikita nating mga pink na bahay na yan, gigibain daw yan. May project daw na gagawin dito. Itong area pala na to na nilalagyan natin ng mga baka, ay gagawin daw pong sabungan ito. Ayan. Pero no worries naman po mga kagandang buhay, dahil nakausap po natin yung isang tauhan po ng new slaughterhouse, ay wala namang problema daw ang paglalagyan natin ng mga hayop doon mismo sa slaughter. Kasi may 200 heads daw doon ang kasya na ilagay ng mga hayop. So pag may dumadating, may kinakatay, may dadating ulit. So napaka-convenient po kasi yun po ang hinahanap namin sa isang katayan. Yung may maayos po na mapaglagyan ng ating mga alaga. Dahil siyempre pag ganito po kasi, ay pag umulan, nako maputik. Pag uminit naman, nako, mga kalabaw natin hinihingal talaga, nahihirapan talaga sila. So tendency po nun ay maluluswait po ang ating hayop. At wala pong maayos na mapaglagyan. Pero doon po sa mag-o-operate na bagong slaughter, siyempre, maganda na po ang sitwasyon ng ating katay. So, Marvin, hi ka naman, Marvin. Yan po si Marvin. Siya po ang nagpainom or siya po nag-alaga ng ating katay ngayon. Oh. Kailangan din po natin yung mga taong mapagkakatiwalaan, mga kagandang buhay. So kung nakakita po kayo ng employer na binibigyan kayo ng magandang mga partida, mahalin nyo po. Alagaan nyo rin po na manalo ang inyong mga amo. Lumaban po tayo ng patas. Ito na pala yung ating bagong trapal, inuupuan ni Kuya. Ayan. Ayos lang, Kuya. Ayos lang. Pinapakita lang natin yung trapal natin. 40 by 25. Ang ano po nito, ang price is 11,000 mga kagandang buhay. Yan po ang sukat. Dahil dito po sa Vitas, Tondo, ay nagtitinda po sila ng original. Mukha lang siyang manipis pero makapal siya yan mga kagandang buhay. Original po, so ibig sabihin, nakakuha po tayo ng magandang quality. Gaya po talaga niya yung luna niya. Ayan, matibay po. Ito yung luna niya sa truck kasi nababasa po yung mga itlog natin. Kapag ka po, wala tayong maayos na trapal, butas-butas. Yung nabili po natin kasi fake, yung nakaraan. 10,000 yan, pero isang gamit lang, nako, nabutas agad. Oh, no! Kaya sana, tumagal po itong 11,000 natin na binili na luna. So, bibigay lang po namin yung aming sukat at tinahi na po, dineliver na po dito. So, yan po ang sitwasyon ngayon ng katayan. Kahit na alas 2 ng hapon po nag-upisa ang katay, matagal pa rin po matapos dahil siyempre may mga proseso pa. Mga paa nag-iinit sila ng tubig yung mga taga-proseso, Tapos kinukunan talaga nila, nililinis. Para pagdating po doon sa, lamisan na nila, ay malinis na ang mga lamang loob, mga kagandang buhay. So ito, sadyang blessed pa rin po kahit na medyo luma itong katayan natin dahil kahit pa paano may paglagyan ng mga hayop. Ayan. So excited na much
mga kagandang buhay at aking mga tagapanood na makita ang ating slaughter na at magamit na for 2024. Maari pong dito na lang po kami magpakatay kasi sabi kasi ng mga ibang biyahero, yun lang nga talaga ang hirap kasi nga walang maayos na paglagyan natin mga hayop. Pero pag nag-open na po yun, ako, class AAAA na po ang ating slaughterhouse. So ito pong truck natin, siguro bukas tapos na pong katayin ang ating natirang hayop. So aarangkada na po ito to Batangas para po mag-pick up tayo ng itlog mga kagandang buhay. So ayan po mga kagandang buhay, ang tao natin si Cesar naglilista. At saka yung tao si Moymoy, hindi unggoy tao si Moymoy. Ayan siya. Tagalista po ng ating taga-katay. 5-0. Oh, kailangan po pareho pong listan niya sa papel niya para sa taga-katay natin. At meron din pong kape. Pero nag-cheat yung tao natin si Cesar nag-cheat. Uy Cesar, tumingin ka doon sa kiluhan. Oh, nag-cheat ka kay Moymoy Yo, tinikin ako lang kung saan lagay ba? 001 ba? Hindi ko kapasaran Hindi ko kakapasar. Hindi mapapasa yan si Cesar. Nag-cheat Cesar, tingnan mo mabuti ang kilo. Sa AirTag natin ba? Sa AirTag natin. Kung saan nilagay yung ano ba? Ayun, tumawag ulit. Kailangan, pareho. Panay kopya mo kay Moymoy So, kailangan talaga mga kagandang buhay, meron din po tayong tao talagang tumitingin dito sa kilo, sa pagkilo nating karne. Tsaka, meron din pong taga-kilo po yung ating pinag-aanuhan, pinagbibigyan ng karne. Ganyan po, para wag pong magkamali. Tama po ang lista. Kung napakalaking bagay pong may bantay ang ating pagkatay, mga kagandang buhay. Tinitingnan din po ni Cesar yung paglinis ng karne, yung pagkuha ng mga taba. Baka pagkuha ng taba, may kasama pong laman. Oh no! Diba, Moy? Oo, tama yan. Moy, hindi nakakapi si Cesar. Baka mamayan makatulugan. Hindi, nakakapi na kami. Thank you, madam, sa kami Okay. So, ayan mga kagandang buhay, ang team namin kakatapos lang ng katay. So, nag-upisa po ng alas 2 ng hapon. Natapos, past 8 na. Na oras sa kabiyahe? Alas 7:30, alas 8:35. O, alas 8:35 na. So, gutom na po kami. So, ayan po ang aming pakay dito ni kabiyahe dito sa Bitas, Tondo. Para matingnan din namin at ma-analyze din namin, lalo-lalo na si kabiyahe, kung ano pa yung mga adjustment na gagawin niya para sa ikapanalo ng ating pagpapakatay po dito sa mga slaughterhouse. So, kabiyahe, anong dapat? Bantayan talaga? Naging mapagmatyag lang po tayo, okay na. Yan. Bantayan natin. Bantayan talaga po mula po sa pagbalat ng kalabaw hanggang sa paglinis ng karne at hanggang po sa pagkilo. So, ayan po si Danny at si Cesar. Cesar ang nagsulat ng ating timbang kanina. So, Cesar, magkaroon ka ng sarili mong listahan, ha? Makinig ka, tingnan mo mabuti kung ilan ang kilo. Dapat magkaroon ka ng sarili mo talagang Dapat sa ano, dapat listahan. sa niya. May doon nakatutok talaga sa taga-imas ini. Tukar man siya, boss. Yan. Basta aptik balikay mo, pag anak ni mo, wala na. Gamay lang mong hiyay. Kaya na gani ay. Ano yan? Dapat tutok Nanggal talaga mo yan. po. Kasi pwede pong bawasan ang Bumbong ating karne. Boss, Ayan, ano to? ang 19 po na kinilo kanina, Ano, yung yan, pinakahuli, tama-tama hindi na kami hindi tumutok ba- doon ni hindi- Cesar. hindi- Ay, doon hindi po ma- nagkaroon hindi siya- ng pagkakataon hindi na madaling bihero. makatapyas ng konting karne. Mawalan tayo ng bihero pag sagat-sagaran yan. Tama-tama lang po. Yung mabuhay kayo, mabuhay rin kami. Huwag po yung diinan masyado. Ano sabi? So, diinan sa pag, ano, Basta diinan, alam naman nila diinan sa masyado. paglinis. Oo. Huwag naman tayong basta diinan, kung anong klaseng... Gutom na ba kayo? Kumain na kayo? Di pa? Ano lang sa inyo ang kainin ninyo, kaya di naman ka mong kapalibang. Oo. Tama na ito.
Mga kabiyahe. Ayan. Sa ulit. Salamat sa inyo. Babay muna tayo. Babay na po, babay na. Grabe po talaga mga kagandang buhay ang ating pag-aaral dito sa ating pagpapakatay na to. Sobrang puyat po. Kagabi pa kami puyat. At ilang gabi na rin po kami sa biyahe, sa barko. Ngayon, pupuntahan namin ni Cesar yung ating mga natirang kalabaw, kung okay pa. Natin, para ma-check natin kung ayos ba, nakakain o ano. Saan dyan, Cesar, yung ating kalabaw? Baka maninipa itong mga ano na to. Kanina, muntik na ako nasipa eh. Oh, no! Uy, naninipa talaga. So, ito. Medyo maputik lang dito, ano? So, ayun. Doon, sige, anuin mo na lang. Tingnan mo. Yan. Maputik po dito, mga kagandang buhay. Ano, ang dami pang mga hayop dito. Ayan o. So, di bali, 2024 January, mga kagandang buhay, mayroon ng sariling kural ang bagong slaughterhouse. Yan, dami pang mga hayop dito. O ano, kamusta yung ating natirang anim? Ay, pahinga lang. So, ayan, 6 na lang ang kakatayin bukas. Makaka-pick up na tayo ng itlog, Cesar. Maubos na yan, 6 na lang eh. O, ayan po. Ang truck natin pong stainless, kumikinang talaga po sa hugas. O. Hindi po tayo nakapag-video sa loob kanina, mga kagandang buhay. Ang dami din pong kinatay, siguro nasa mga 100 heads po. Baka at saka kalabaw ang kinatay kanina. So, malakas po pala ang katay dito sa Bitas. Kaya pala, maraming nagpapakatay dito. At, syempre, pag sinusuki na ng mga kapwa biyahero natin, ibig sabihin, maganda ang recovery. So, yan, hanap kami ulit ni kabiyahe ng hotel na matutulugan. Kasi, first time po talaga na tumutok si kabiyahe sa katay. Isipin mo, kanina pa siyang umaga kasi dumating kami dito alas 6 ng umaga. Tumutok po siya mula alas 6 hanggang ngayong alas 8 ang pagtutok ni kabiyahe. Para mapag-aralan lang at matingnan po kung ano ang nakikita niyang mga dapat pang i-improve at mga dapat pong gawin para ma-instruct din niya ang ating mga tao kung ano dapat ang gawin ng ating mga cowboys, kung paano bantayan. So, kailangan po pag may-ari ka talaga po ng hayop, ay kailangan ikaw po mismo may-ari, alam kung anong kalakaran sa pagpapakatay po. Ayan. So, another knowledge na nakuha ni kabiyahe, at least pagka mag-ano siya, turo sa ating mga cowboy, sa ating mga inaasahan po sa biyahe, ay may basihan po ang mga sinasabi natin. Dahil tayo po mismo ay nakapunta at nakapag-study, tinutukan ang katay. Kaya hindi basta-basta lang po yun salita, kundi nakita po mismo natin kung ano pa po ang dapat at kung ano po ang mga formula na dapat nating i-apply. So, salamat po sa inyong panonood, mga kagandang buhay, sa aming journey po dito sa Bitas, Tondo. At maybe, dahil November na po, magdi-December na, ay makabalik po tayo dito sa Bitas na bago na po ang slaughterhouse. Para convenient po, wala po kasing CR dito. Hirapan po kami. So, siyempre kung maganda na ang ating katayan ay maraming mga magaganda ding pasilidad. So, napakaganda daw po ito. Puro modernized na po ang mga kagamitan. Ayan. Ayan. Sa kabiyahe po, sobrang pagod po namin. Gutom pa. Ngayon, sa mga tagapanood po namin sa ibang bansa, yung mga tumututok po sa aming mga vlogs, na mga OFW, nais po namin magatid ng makatarungan at totoo pong mga kaganapan sa negosyong itong livestock. So, sa amin pong
studyhan, kailangan pa po talagang diinan ang pamimili, mga kagandang buhay, para sa ikapanalo natin. So, wala kaming pakialam kung sabihan man po kami na bigat kami sa mga farmers. Actually, kung direkta sa amin ng mga farmers, mapipresyuhan po nila ng maganda ang kanilang mga hayop. Kasi minsan talaga, sa totoo lang, maainte, sobra po talagang magpresyo. Sabi ni Kabiyang Roger, sa pamimili po namin, mga kagandang buhay, kami po talagang dapat sisihin kung makabili kami ng mahal. Kasi may free will naman po na magtawad talaga at maghindi. Tapan nila yan ng mahal. Kanila yan eh. Kahit ibenta daw nila ng mahal ng mga ahinte ang mga hayop nila, sa kanila yun, may karapatan sila magbenta ng mahal. Kaming may kasalanan pag binili namin ng mahal, di ba? So, tatawad talaga po kami. Bili namin ang hayop, depende po sa aming tingin. Thank you so much po. At nako, nakakuha na naman tayo ng konting kaalaman sa pagpapakatay dito sa bitas. Ito po mga kagandang buhay. Halika na, Cesar. Wala na tayong hapunan. Merinda na lang. Hanap tayo ng makain. Kasi medyo malayo din itong sa bilihan na pagkain, mga kagandang buhay. So dito po sa Condominium, may events po sila ngayon para sa Halloween. Ayan. Meron din pong nagtitinda-tinda dito ng pagkain. Ano kaya? Anong pagkain dyan? Parang wala doon, Jero. Doon parang may jeep doon. Hanap tayo pagkain Ito. Kain tayo kahit ano dito. Gusto ko sana kanin eh. Dito, tingnan natin dito sa slaughterhouse, mga kagandang buhay, kung ano po pwedeng kainin. Ano po pwedeng kainin? Wala. Sumay lang? Sumay. Sa labas, meron? Sumay lang dito. So, walang pagkain. Labas ng slaughter, meron. Restaurant daw? Sige. Hanap tayong pagkain. Mag-alas 9 pa lang. Dahil nga po kumakalam ang aming sikmura, mga kagandang buhay, ay napunta po kami dito sa Ugbo, Tondo. Yan. Sari-sari pong pagkain pala dito. Punuan. Yan. Yan natin. Ibang luto po. Ayan. Daming tao, oh my gosh. Kabiyahe. May napili ka na kung anong kakainin mo? Natin. Daming tao, mga kagandang buhay. Ugbo. Dito sa Tondo. So, ito pala yung kainan dito. Wala maupuan. Sabi nga ng tao kanina, tayo lang daw. Wala, ang dami, daming tao. So, malapit lang po ito sa slaughterhouse. Iba't ibang luto po dito. Sobrang daming tao po, mga kagandang buhay. Dito sa Ugbo. Ano kaya yan? Hindi pa po kami nakakapili kung ano ang aming kakainin. Sobrang daming tao. Sana kayo mga kasama ko. Ano? Kahit saan lang. Balik tayo. Mauubos yung energy natin sa paghanap ng makakain, Dani. Sabi kasi ng driver kanina, sa kaliwa tayo eh. Kumanan si Kabiyahe eh. O shawarma, sarap. Ano naman po. Nakakagutom ang amoy ha. Sobrang daming tao talaga. Dito sa Ugbo. Tondo.
Pwede kayo mag-order kayo ng Thailand kakain. Sarap mag food trip dito. Pero wala nga maupuan. Puno. Ha? Dito tayo. Wala, may nabakante dito. Oh. Ayan. Nabakante. Dito. Dito tayo. Kain. So order ka na kabiyahe. Order ka na. Sizzling lang tayo dito. Upo na, upo na. Ano ba yung pinakamasarap nyo dito? T-bone po. T-bone? O T-bone daw, Jer. Bestseller, ang T-bone. Okay, bigyan mo kami 4. Wala, upo na, upo na. Ayun, may upuan sa kabila. Ito. Yan, so buti. Nakakuha kami dito ng pwesto. Aming tao talaga, oh. Ayun po ang aming dinner, mga kagandang buhay. So nag-request po si Kabiyang Roger, order daw tayo ng fruit shake. Hanap tayong fruit shake dito. Kaya tayo makakakita ng fruit shake dito. Ito. Fruit shake. Oh. Fruit shake dito. Sarap po. Magkano yung isang ganyan, gang? 699 po. Sarap. Kaya pala ang dami nilang ano. Ano po ang bestseller, gang? Next fruit? So, bigyan mo kami ng 4. Yung bestseller nyo. Magkano isa? 80? Ha? Ayan, 80. Next fruit. Sarap, oh. Dami na lang customer. Mukbang Seafoods. Galing. Pagkita mo. Oh, di ba? Napreskuhan na si Cesar, oh. Si Danny. Oh, pakita mo dahil. Ayan na. Napreskuhan na po kami. Tondo Avenue. Ayan po si Kabiyahe, oh. Hintayin na lang namin yung order namin dito para makakain na. Wow. Sobrang daming tao talaga.